Nagsimula ang kwento sa pagbuli kay Daniel Park ni Logan Lee sa isang banyo. Mataba at mahirap lamang si Daniel kaya gustong-gusto siya ni Logan na binubuli. Pinagagawa niya siya ng mga masasamang gawain tulad ng pagpapanggap na isang hayop at pagiging personal niyang ashtray. Tiniis ni Daniel ang lahat ng pang-aabuso dahil wala siyang kakayahan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya sinasabi sa kanyang ina ang panghaharas na ginagawa sa kanya sa eskwelahan, at hindi alam na siya ay pabinubuli. Isang araw sa paaralan, nagpusta si Logan na hindi maiwasan ni Daniel ang kanyang pagsipa sa bola, ngunit ginawa niya itong iwasan. Nagalit si Logan at sinimulan niyang bugbugin si Daniel dahil sa hindi pakikinig sa kanya at nasaksihan ito ng ina ni Daniel. Ipinagtanggol siya ng kanyang ina, ngunit ang pakiramdam ni Daniel ay napahiya pa siya dahil sa ginawa ng kanyang ina. Dito ay sumigaw at nagalit pa siya sa kanyang ina at humingi pa siya ng tawad kay Logan. Dito ay kinausap siya ng kanyang ina at sinabi nito na siya ay pumapayag na mag-transfer sa ibang school. Napagtanto ni Daniel na alam ng kanyang ina na siya ay inaapi, ngunit nagkunwaring hindi alam at nagsimula siyang umiyak. Nahanap ni Daniel ang kanyang bagong tahanan na mistulang isang maliit at di kaaya-aya. Habang naglalakad siya ay nabangga niya si Mira Kim. Humingi ito ng tawad sa kanya kaya siya ay napangiti. Nakita ni Zach Lee si Daniel na ngumiti kay Mira at tinanong niya ito kung bakit ito ngumiti. Sinabi lang ni Daniel na iyon ay wala lamang. Kinausap siya ni Zach at tinanong kung bakit niya isinara ang kanyang kamay. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang sinuntok nito sa mukha. Kinuhaan siya ng picture ng mga tao na nakasaksi habang siya ay ginugulpi. Nagtrending ang panggugulpi sa kanya, pero imbis na siya ay kaawaan ay mas lalo pa siyang nabuli sa mga comment. Pakiramdam ni Daniel ay nawalan siya ng pagkakataon para sana magbagong buhay. Dinamdam niya ito ng husto at siya ay nakatulog habang umiiyak. Paggising niya ay nagtaka siya na kung bakit ang dingding ay parang bumaba, gayon din ang lababo. Pagtingin niya sa salamin ay nagulat siya dahil isang gwapo at napakakisig na lalaki ang nasa kanyang harapan. Paglingon niya ay nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga. Ginising niya ito, at nang magising ay bumalik siya sa kanyang dating katawan. Inisip niya na ito ay isang panaginip lamang, ngunit paglingon niya ay nagulat siya dahil nakita niya na nakahiga ang isa niyang katawan. Ginising niya ito, at nang magising ay bumalik siya sa gwapong katawan na ito. Dito ay napag-isipan niya na kapag natutulog ang isang katawan niya, yung isang katawan naman niya ay gising. Dito ay napagpasyahan niya na ang gagamitin niyang katawan sa araw ay ang bago niyang katawan, at sa gabi ay ang dati niyang katawan. Kinaumagahan sa kanilang paaralan pinag-uusapan ng dalawang babae ang itsura ng isang gwapong estudyante. Nung napadaan siya ay pinagtinginan siya ng mga ito dahil siya ay mas higit na gwapo at ang lahat ay napatingin sa kanya. Sa kanilang classroom ay ipinakilala siya ng kanilang teacher. Pumasok si Daniel sa silid at ang lahat ay nagulat sa kanyang kaakit-akit na tindig. Bumibilis ang tibok ng puso ng mga babae at animoy na tulala, habang ang mga lalaki naman ay bahagyang naging alerto at naiinggit sa kanyang hitsura. Isang ngiting nakakapang-akit mula sa bagong pagkatao ni Daniel, ang pumukaw sa damdamin ng mga kababaihan. Pumunta si Daniel sa assigned seat niya at habang naglalakad siya, ang mga babae ay nakatingin sa kanya. Sinubukang niyang makipagkaibigan sa kung sino man ang nasa tabi niya, kaya ngumiti siya at napatingin sa lalaking katabi niya. Sa gulat niya, napagtanto ni Daniel na ang nakaupo sa tabi niya ay si Zach, ang lalaking sumuntok sa kanya. Dito ay nagsimulang magpapansin sa kanya si Zoe Park. Nalilito si Daniel kung paano tutugon sa babaeng ito. Ang susunod na eksena ay itinakda sa cafeteria, habang naglalakad siya papasok ay di maiwasang mapatingin sa kanya ng mga babae dito. Si Zoe Park na biglang sumulpot sa kung saan ay ipinakilala niya dito, kung anong mga departamento na bibilang ang mga estudyante na tinuturo nito. Sa kabilang banda, si Zach na nakatingin sa kanya habang galit na kumakain kasama ang mga kaibigan nito. Nang maglaon dahil sa labis na antok ni Daniel ay hindi nito napigil ang makatulog sa classroom. Nagising si Daniel sa kanyang lumang katawan at ito ay nagpanik. Pinipilit ang sarili na makatulog at nagulat na lamang ito nang bigla itong magising. Pagmulat nakita niya si Zoe Park na ginising siya. Labis ang pasasalamat niya dito at ang dalaga ay lalong na in love.
Si Daniel ay naghahanap ng part-time job sa isang lokal na convenience store na nagbebenta ng mga sigarilyo. Habang nalaman niya na sa kanyang bagong katawan, ang may-ari ay handa na kunin siya at magbayad ng malaki. Dahil iniisip nito na mas dadami ang benta kapag gwapo ang nagtitinda. Ngunit lingid sa kaalaman nito ang isang katauhan niya ang magtatrabaho. Dismayado ang may-ari at halos hindi siya tanggapin. Hanggang sa ipakita ni Daniel na mayroon siyang napakahusay na kaalaman sa mga tatak ng tabako, at kabisado niya ang mga ito kaya siya ay tinanggap. Sa kanyang shift, nadatnan niya si Zack at ang kanyang mga kaibigan na sinusubukang bumili ng ilang sigarilyo. Tinanggihan niya ang mga ito ngunit nakilala siya ni Zack at binugbog siya nito. Kinunan siya ng hubad na larawan para i-blackmail at hindi magsumbong. Pagbalik ni Daniel sa paaralan ay nalaman niyang pinagtatawanan ng mga lalaki ang kanyang larawan sa iba pang mga kaklase. Tiniis ni Daniel ang pang-aabuso hanggang sa pagtawanan nila ang kanyang ina at sinabihan silang huminto nito. Nagalit si Zack kay Daniel dahil sa pagpapahiya sa kanya at hinamon siya ng away. Sinubukan ni Jay na ihinto ang laban, ngunit hinila siya ni Zack at tinulak. Nagpakawala ng isang malakas na suntok si Zack ngunit madali lamang itong naiwasan ni Daniel, at ang lahat ay nagulat sa kanilang nasaksihan. Iniiwasan niya ang lahat ng suntok na pinakakawalan nito at pinatumba niya si Zack sa pamamagitan lamang ng isang suntok sa tiyan. Ang lahat ay nagulat sa kanilang nasaksihan at ito ay kumalat sa ibang departamento. Kinagabihan ay pumasok si Jaiho sa tindahan, at pasimpleng itinago sa damit ang isang charger. Napansin ito ni Daniel kaya ito ay tumakbo. Hinabol niya ito at nang maabutan niya ay nagulat siya dahil ito ay inutusan lamang ng mga nambubuli sa kanya. Di kalaunan sinabihan sila ni Do na mag-away at kung si Daniel ang mananalo ay buburahin nila ang video nito na nakahubad. Samantala kapag si Jaiho naman ang manalo ay hindi na nila ito aapihin pa. Nag-away ang dalawa, ngunit nagpasya si Daniel na magpatalo para hindi na nila apihin si Jaiho. Sakto naman na napadaan si Vasco sa lugar na iyon. Binalaan ni Vasco si Du, at ang kanyang mga kaibigan at huminto ang dalawa sa paglaban. Sa paaralan ay tinutuyan ni Vin at Jin si Zack tungkol sa pagkatalo nito kay Daniel. Nakita niya si Vasco at natawag niya ito nang hindi sinasadya. Nakita sila nito at iniisip nito na balak ni Daniel na gumanti dahil akala niya na siya ay kasama ng mga ito. Nilapitan niya ito at hinawakan niya ang balikat ni Daniel ng mahigpit at itinulak pa upo. Malakas ang kanang kamay nito, ngunit nagawa ni Daniel na makaalis dito, at ito ay labis na ikinagulat ng lahat. Nagpasya si Jace na makialam, at nagkunwaring napagkamala ni Daniel si Vasco bilang ibang tao. Nasaksihan ni Do, at ng kanyang mga kaibigan ang lakas ni Daniel at nagpasya silang kaibiganin siya. Inanyayahan nila siya sa isang pagsasama-sama at masayang pumayag si Daniel na pumunta. Pagdating ni Daniel ay hindi tulad ng kanyang inaakala ang eksena. Ang mga estudyante ay naninigarilyo, umiinom, at ang lugar ay mukhang napaka-gritty. Hindi komportable si Daniel sa paninigarilyo, pag-iinuman at paglalandian na nangyayari. Tinanong nila ito kung saan nakatira at kung sino ang kanyang kasama sa bahay. Sinabi lang niya na may kasama siya na drop out sa eskwela, sa araw ay natutulog at sa gabi nagtatrabaho. Inisip ng mga ito na ang kasama niya ay isang yakuza, at si Daniel ay isa din sa mga ito. Dumating si Zack at nagulat ito dahil nakita niya si Daniel, gayon din ang naging reaksyon ni Daniel. Uminom si Zack ng madami habang masama ang tingin sa kanya. Maya-maya ay biglang bumait si Zack kay Daniel dahil sa tanong nito tungkol sa kanyang kasintahan na si Mira. Nilapitan niya ito at pinainom ng isang baso. Maya-maya ay naglabas ng isang video ang kasama nila ng pangbubuli na naganap sa kanila ng isang araw. Kinuha niya ang cellphone at sinira ito gamit lamang ang isang kamay. Lalong namangha at natakot sa kanya ang mga ito dahil sa kanyang lakas at talagang iniisip ng mga ito na si Daniel ay isang yakuza. Dahil hindi sanay sa inuman, maya-maya ay nawala ng malay si Daniel at nang magkamalay ay nasa isang katawan na nito. Labis siyang nag-alala dahil kahit na nakatulog na ito ay hindi ito nakabalik sa kanyang gwapong anyo. Nagmadali itong pumunta sa lugar para sunduin ang kanyang katawan. Ipinaliwanag niya na siya ay pinapunta lang din ng isa pa nilang kasama para sunduin ito.
Lalong inisip ng mga ito na si Daniel ay miyembro ng isang yakuza. Pumunta sila sa isang punch machine kung saan tinuturuan ni Zack si Daniel kung paano manuntok. Kung paano ang tamang pagpwesto at tamang timing ng pagsuntok. Sinubukan ni Daniel ang itinuro nito, ngunit nang sinuntok na niya ito ay hindi nito natamaan. Sakto na napadaan ang grupo ni Vasco at nakita niya ito. Hindi niya ito natamaan, ngunit ito ay napunit, kaya sinubukan din niya itong suntukin. Nalampasan pa niya ang score na ginawa ni Zack, ngunit siya ay hindi dito nakontento, at sinabi na mas malakas ang suntok ng batang iyon. Kinabukasan, nagpa siya ang ina ni Daniel na bisitahin siya sa kanyang bagong bahay. Nakita niya ang kanyang lumang katawan na natutulog. Nagtaka ito dahil ang alam niya nasa paaralan ito, at iniisip niya kung dapat ba niya itong gisingin. Pag-uwi ni Daniel ay nakita niya ang kanyang ina. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon kaya sinabi na lang nito na siya ay kaibigan niya. Sinabi din nito na ito ay nagtatrabaho sa gabi, kaya siya ay natutulog kapag araw. Para may iba ang usapan, niyaya niya ang kanyang ina na magkape. Dito ay ikinwento ng matanda, ang lahat ng pinagdaanan nito sa dati niyang paaralan. Sa kabilang lamesa ay dumating si Vasco at narinig niya ang lahat. Sinabi niya na ito daw ay maraming kaibigan at hindi na daw nakakadanas na mabuli. Lalong sumama ang loob nito dahil sa mga narinig na sinabi ni Daniel sa matanda. Bago umuwi ay nagbigay ng pera ang matanda kay Daniel at ito ay para daw sa kape. Ayaw niya itong tanggapin pero naging mapilit ang matanda kaya tinanggap na lang niya ito. Lumapit si Vasco kay Daniel at niyayan niya ito sa isang lugar. Kinukuha niya ang pera na binigay ng matanda dahil iniisip niya na pati ang matanda ay kinikikilan nito. Taliwas sa iniisip ni Daniel, kaya gustong kunin ni Vasco ang pera ay para angkinan ito. Ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya ibinigay ang pera kaya hinamon niya ito ng away. Una niyang sinalakay si Daniel, ngunit mabilis itong nakaiwas. Namangha ito sa katunggali dahil sa bilis ng reflexes nito. Di kalaunan ay nagpas siya na din itong lumaban at pumorma ito ng boxing style na itinuro sa kanya ni Zack. Umatake ito ngunit mabilis na nahulaan ni Vasco ang susunod na gagawin nito. Nakailag siya at gumawa ng isang malakas na counter-attack. Dumating ang kaibigan ni Vasco at nakita niya ang dalawa. Si Daniel ay nakatayo ngunit si Vasco ay nakahandusay. Umalis si Daniel at sinabi nito na siya na ang bahala kay Vasco. Hindi makapaniwala ang kaibigan niya, gayon din si Vasco sa nangyari. Eksakto ang timing ng counter-attack niya, ngunit ito ay na-counter-attack din ni Daniel, gamit ang Muay Thai style aniya. Isang backspin elbow hit, ang tumama sa kanyang panga. Kinagabihan ay pumunta si Vasco sa tindahan. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya nabawi ang pera na bigay ng kanyang ina. Ito ay labis na ikinagulat ni Daniel, dahil ito pala ang tunay na dahilan kaya gustong bawiin ni Vasco ang pera. Ito ay para ibalik sa kanya ang pera na ibinigay ng kanyang ina sa kanya. Napagtanto niya na talagang mahina siya sa kanyang orihinal na katawan. Kaya minabuti niya na mag-ensayo habang wala pang customer. Hindi niya namalaya na may isang napakagandang babae ang pumasok, at ito ang unang pagkakita niya kay Crystal Choi. Bumili ito at ibinigay sa kanya ang isang bote ng energy drink, saka nagpaalam umalis. Kinabukasan, ang arko na ito ay nagsisimula kay Namso. Isang batang lalaki na nasa gitna ng klase. Si Namso ay mahilig sa mga mamahaling gamit. Ipinagyayabang niya ang kanyang limited na sapatos, ngunit nang makita siya ni Zack, ay sinabihan niya ito kung bakit ginagaya ang kanyang suot na sapatos. Sa pagpasok ni Namso sa pintuan ay ipinagyabang nito ang kanyang limited din na singsing. Ngunit nang dumaan si Jay ay nasapawan siya, dahil ang kanyang lahat ng daliri ay kumpleto ng mga limited na edisyon ng mga singsing. Hindi lamang ang singsing kundi pati relo at sapatos nito ay mga mamahaling limited edition din. Ngunit sa pagpasok ni Daniel, ito ay pinagkaguluhan ng mga babae. Siya ay simple lamang manood pero hindi ito naging hadlang. Siya ay kinukutya dahil sa kanyang hindi maayos at lumang mga kasuotan. Kaya ang tingin sa kanya ng mga inggit ay baduy pagdating sa kagamitan. Dito ay narinig ni Jay na may kausap sa telepono si Daniel at ito ay binati dahil kaarawan nito kinabukasan.
Kinabukasan habang kumakain sila ay tinanong siya ni Doc kung bakit ito mabait sa kanya. Sinabi ni Daniel, dahil pareho sila ng mga pinagdaanan, iyon ay sa isang katawan niya. Hindi naniniwala si Doc, dahil iniisip nito na kaya ito mabait ay para pangdagdag lang popularity, at lalong sumikat sa buong campus. Sa kabilang banda, ay narinig ni Jay na merong masamang pinaplano sa kanya ang ilan sa mga naiinggit sa kanya. Plano ng mga taga-fashion class na ipahiya siya kinabukasan, at ang mga kagrupo ni Vasco ay may balak na hindi maganda. Habang naglalakad pa uwi si Daniel ay nakita niya si Jay. Binigyan siya ng isang bag at nang binuksan niya ito ay puro gamit na mamahalin. Nagpasalamat siya at habang siya ay nagsasalita ay umalis na si Jay. Nagulat siya dahil hindi lang pala isang bag kundi madaming bag ng mamahaling gamit ang iniregalo sa kanya nito. Samantala, ang mga kagrupo ni Vasco na nagbabalak ng masama sa kanya, ay inunahan na pala ni Jay para hindi matuloy ang masamang binabalak ng mga ito. Kinabukasan, sa paaralan ay inaabangan si Daniel ng mga naiingit sa kanya. Balak siyang ipahiya ng mga ito dahil nga sa kanyang badoy na kasuotan. Laking gulat ng lahat ng pagpasok ni Daniel ay nakasuot ito ng mga mamahaling kasuotan. Magpapasalamat sana si Daniel kay Jay ngunit ayaw ni Jay na malaman ng lahat na sa kanya ito galing. Sinabi na lamang ni Daniel na ito ay regalo sa kanya ng isang matalik na kaibigan. Sa isang tagpo, si Doc ay nag-audition sa isang talent agency, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nakapag-perform dahil hindi ito pinayagan dahil sa itsura nito. Siya ay palagi din binubuli at sinasaktan, at ang grupo ni Vin ang madalas na gumagawa nito sa kanya. Minsang umuwi siya ay dumaan siya sa tindahan ng kanyang lola. Nakita siya ng grupo ni Vin at tinanong sila kung kaibigan daw ba nila ang kanyang apo. Sinabi nila na kaibigan nila ito kaya sila ay inalok na kumain ng libre. Inubos nila ang lahat ng tinda ng pobreng matanda at kahit labag sa kalooban ni Doc ay wala siyang magawa. Nang matapos ng kumain ay ipinagbalot pa ito ng matanda. Ngunit ang nakakasama ng loob ay ang ibinalot ng pobreng matanda ay itinapon lang ng mga ito sa basurahan at ito ay nakita mismo ni Doc. Kinabukasan sa silid-aralan, pagpasok ni Doc ay sinisipa siya nila Vin dahil nasira daw ang tiyan nila sa kinain nila. Siniraan din nila ang mga tinda ng lola nito, na hindi daw masarap, at sinabing wag daw bumili kung ayaw masira ang kanilang tiyan. Sa kantin ay nakita ni Daniel na inaapi na naman si Doc, ng grupo ni Vin at pinunit pa nito ang registration paper nito. Sinasaktan sa harap ng maraming tao at ginawang utusan. Hindi nakatiis si Daniel kaya lumapit ito para pigilan ang pang-aapi kay Doc. Lumapit din si Jay para tulungan si Daniel, at pati si Zack ay dumating din para tulungan sila. Maya-maya pa ay dumating din ang grupo ni Vasco para tulungan din si Daniel at ang lahat ay nagulat. Sa sobrang inis ni Vin sa mga nakialam sa kanila ay sinipa nito ang mga tray ng pagkain sa katuluyang umalis. Si Doc, sa kabila ng pagmamalasakit ni Daniel ay duda pa rin sa ipinapakita nito. Para kay Doc, ginagamit lamang siya nito para mas lalong maging famous sa campus. Sa isang eksena, pagkatapos saktan ni Vin si Doc ay narinig nito ang isang magandang kanta mula sa bintana. Pinuntahan niya ito at nang makita na si Daniel ang kumakanta ay napagtanto nito na pwedeng ipagsama ang kanyang rap music sa melody ng kanta nito. Nakiusap siya dito kung pwede silang kumanta ng magkasama. Nag-aalangan pero dahil sa pakiusap ni Doc ay pumayag si Daniel. Isinama ni Doc si Daniel sa kanilang bahay. Noong una ay nahihiya siya na ihayag na mahirap siya, ngunit hindi ito pinapansin ni Daniel. Inakala niya na baka mandiri ito dahil sa itsura ng kanilang bahay, ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahil hindi alam ni Doc na tulad niya, si Daniel ay isa ding mahirap na tao lamang. Maganda ang boses mo sabi ni Doc, ngunit kulang lang sa ensayo para mas mailabas ang tunay na potensyal nito. Ipinarinig niya ang beat na ginawa niya na gagamitin nila at itinugma niya ito sa kanta ni Daniel. Namangha siya dito, dahil bukod sa pag-rap ay mahusay din itong composer. Pagkatapos nila mag-practice ay dumaan sila sa kanyang lola. Narinig ni Doc ang kumakalam na tiyan nito. Tinanong siya ng lola nito kung gusto niyang kumain at ito ay libre lamang. Naalala niya nang minsang kumain sila Vin, at sinayang lang ang tinda ng kanyang lola. Ngunit nagulat si Doc sa sagot ni Daniel, na ayos lamang ito at kailangan na daw niyang umuwi.
Namangha siya dito dahil ibang-iba talaga siya sa inaakala niya, aniya. Kinabukasan, nagsanay sila at maganda naman ang naging resulta. Kaso napansin ni Doc na masyadong napepuwersa ang lalamunan nito kaya pinayuhan niya ito. Habang nasa trabaho siya ay sinubukan niyang kumanta. Natuwa siya dahil hindi apektado ang isang katawan niya kapag ito ay kumakanta, at hindi sumasakit ang kanyang lalamunan. Habang siya ay kumakanta ay lumapit sa kanya ang magandang babae, at sinabi nito na maganda ang kanyang boses. Binigyan siya nito ng maaari niyang kainin habang kumakanta para hindi daw sumakit ang lalamunan nito. Kinabukasan habang nagpa-practice sila ay lalong namangha sa kanya sila Doc at Jaiho. Dahil nagagawa niya ang kumanta ng mataas nang hindi naapektuhan ang kanyang lalamunan. Lingid sa kaalaman nila na kapag gabi ay ang isang katawan niya ang nagpa-practice. Si Daniel ay nagpaalam na uuwi, at hindi nila alam na ang grupo ni Vin ay nakaabang pala sa kanila. Dinala nila sila Doc at Jaiho sa isang sulok, at saka siya sinuntok sa kanyang tiyan. Sinabi nito na kaya lang siya nakipagkilab kay Daniel ay para makasabit, dahil nga popular ito. Inutusan niya si Jaiho na suntukin ito at kapag hindi niya ginawa ay siya ang gugulpihin ng mga ito. Mabuti na lang at may tumawag sa telepono nito kaya sila ay umalis na lamang at naiwan ang dalawa. Kinagabihan ay pinuntahan nila si Daniel sa convenience store. Ipinakilala ni Jaiho si Doc kay Daniel at ito ang unang pagkakataon na nakilala nila si Daniel sa isang katawan nito. Naging magkaibigan sila, at nagkwentuhan sila ng mga karanasan nila at kung papaano sila bulihin at bugbugin. Sinabi nila Jaiho at Doc na si Daniel lamang ang nagtrato sa kanila bilang tao. Noong una akala nila na masama ito ngunit isa pala siyang mabuting tao, sabi ng mga ito. Natutuwa siya habang nakikinig sa mga ito, at nasabi niya na salamat. Nagtaka ang dalawa kung bakit siya nagpapasalamat. Nung sasagot na sana siya ay biglang dumating si Vasco. Ito pala ay kanina pa nakikinig sa kanilang kwentuhan. Tinanong niya ang mga ito kung totoo bang mabuting tao si Daniel. Sumagot si Jaiho at Doc ng oo, mabuting tao ito. Tinanong din niya si Daniel tungkol sa pera ng ina nito na inabot sa kanya at kung para saan ito. Sinagot siya nito, na ito daw ay para sa kape at hindi dahil sa kinikikilan ng kanyang ina. Laking pasasalamat ni Vasco dito, dahil sa wakas ay naliwanagan siya sa nangyari, at ang away na naganap sa kanila ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan sa kanilang campus ay dumating ang isang pulang sports car. Sakay nito si Crystal Choi, at gusto nitong tignan kung ano ang mga event sa loob ng campus. Sa kanyang pagmamasid ay napansin niya, at siya ay nadismaya dahil para sa kanya, ang campus na ito ay walang pinagkaiba sa iba, na puro itsura lang at hindi ang talent ang pinaaandar. Nawalan ito ng gana at nagpas siyang umalis na lamang. Nakita siya ni Daniel kaya hinabol niya ito, para sana magpasalamat sa kabaitan nito. Napansin siya ni Vasco na tumatakbo kaya sinundan siya nito. Binati niya ang dalaga, ngunit naalala niya na iyon pala ay sa isa niyang katawan. Nilapitan siya ng dalaga at sinabihan na nagkunwari lamang ito na kilala. Ito ay pangkaraniwang diskarte ng mga gwapo at papresko, sabi pa nito. Nagtataka si Daniel dahil parang ibang tao ito. Dahil sa convenience store ay napakabait nito, ngunit dito ay masungit ito. Nagpaalam na ito na aalis na, ngunit nung pipigilan sana siya ay hinawakan siya sa kamay ng bodyguard nito. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak nito, at nung nakawala na siya ay nagpakawala ng isang napakalakas na sipa ang bodyguard nito. Natamaan siya sa batok dahilan para siya ay mapaluhod, at halos mawala ng malay. Dumating si Vasco para tulungan si Daniel, ngunit hindi pa ito nakakaporma ay sinuntok na agad ito sa mukha. Nagdugo ang kanyang mukha ngunit hindi ito natinag sa kanyang pagkakatayo, na ikinagulat ng bodyguard. Lumapit ang dalaga at pinigilan na nito ang kanyang bodyguard dahil hindi daw sila naparito para mag-umpisa ng gulo. Humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa ang dalaga, saka tuluyang umalis. Tinanong siya ni Vasco kung kilala ba niya ang mga iyon ngunit hindi na ito nasagot ni Daniel, dahil sa ang event ay mag-uumpisa na. Sa stage ay nagsimula ng mag-perform sila Vin. Napakahusay ng pagganap nila at humanga ang mga manunood sa kanila. Dahil sa ang mga ito ay may sariling composer at production, kaya halos perpekto nilang nagawa ang kanilang pag-perform.
Sa backstage, nilapitan ni Vin si Doc sa kasinuntok sa tiyan. Nakita iyon ni Daniel, at nung babawi na sana siya, ay pinigilan siya ni Doc at sinabing sa stage na lang daw sila bumawi. Ipinakilala sila ng MC na susunod na magtatanghal, ngunit ang pagpapakilala nito ay may halong pang-asar. Sinabi pa nito ang tambalan daw nila ay kakaiba dahil para daw silang nagmula sa magkaibang species. Nang mag-umpisa na sila, si Daniel ay labis ang kaba. Nakatingin sa kanya ang lahat at nang nagsimula na siyang kumanta ay pumiyok ito. Ang iba ay natawa, at ang iba naman ay sinabi na itsura lang talaga ang meron ito. Napanghinaan siya ng loob at sinabi sa sarili na hindi niya ito makakaya. Napansin ni Doc na nawawalan ito ng kumpiyansa, kaya kinuha niya ang mic at nagsimulang mag-rap. Nagulat ang lahat dahil hindi nila inaasahan na sa kabila ng mga kapintasan nito ay napakahusay nito mag-rap. Ang lahat ay natuwa at dahil doon ay bumalik ang kumpiyansa ni Daniel. Mas lalong nagulat ang lahat nang si Daniel ay kumanta. Bukod sa kanyang napakagwapong itsura ay napakaganda ng kanyang boses, na kahit mismo ang taga-talent agency ay namangha sa kanya. Ang buong stage ay nabuhayan at ang mga tao ay nagsimulang maghiyawan. Sila ang itinanghal na champion at ang saya ni Doc at Daniel ay abot langit. Nilapitan sila ng mga taga-talent agency at binati. Buong akala nila Daniel at Doc ay kukunin sila nito, ngunit si Daniel lang ang inalok at si Doc ay binaliwala. Tinanggihan ni Daniel ang alok nito na maari sanang magpabago ng kanyang career, at ang lahat ay nagulat. Sinabi niya sa mga ito na hindi sila patas mag-judge, at paglingon niya ay wala na si Doc. Napanood ni DJ sa kanyang cellphone ang performance ni Daniel at ito ay na-curious sa kanya. Si DJ ay isang famous na celebrity at isa ding napakagwapong karakter. Sa isang tagpo, si Crystal Choi ay napanood din ang performance nito at ito ay labis ding nagulat. Naalala nito na ang kantang kinanta nito, ay minsan na niyang narinig sa isang convenience store. Napatingin siya sa matabang babae na nakahiga, at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi kaya siya ay katulad ko din.